January 18, 2021 nang turukan ng Moderna vaccine ang 72 years old na si Luz Legazpi na 7 taon nang naninirahan sa New York kasama ang kanyang pamilya. Naghanap naman yung anak ko kung saan. Dahil gusto ko talaga mabakunahan. Kasi ang katuwiran ko, mas mahirap ang ma-COVID. Walang anumang naramdaman si Nanay Luz ng araw na bakunahan siya. Pero kinabukasan, nagising na lang daw siyang may mga pasa sa braso at binti. Nagkaroon din ng pagdurugo ang kanyang bibig. Pagising ko ng umaga, nang magsipilyo ako, na pagmumug ko, puro dugo na ang bibig ko. Nang umanga ako, palibot na yung aking bibig ng mga namuong dugo. Pati dila ko, meron ng buong dugo sa dila ko. At hindi na tumitigil yung pagdurugo ng bibig ko. Pati ilong ko nagdudugo na. Napuno rin ng rashes ang kanyang katawan. 2 linggong na-confine sa Elmhurst Hospital si Nanay Luz hanggang sa unti-unting bumuti ang kanyang lagay. Pangalawang buhay ko ng araw to. Dahil hindi rin nila sukat akalain na na maligtasan ko to, ganun. Talagang ginawa nila lahat ang dapat nilang gawin. Nagtulong-tulong sila na pati nga doktor sa labas Pero hindi na itutuloy ang pagturok sa kanya ng ikalawang dose ng bakuna na nakatakda sa February 23. Ayon daw sa mga doktor, hindi raw ito kaya ng kanyang katawan. Hindi naman daw nagsisisi si Nanay Luz na nagpabakuna siya. Siguro nga sa pananalig ko sa Diyos na hindi ako bababayaan, kasama ko siya saan man ako makarating. Ganon ang ko sa sarili ko Unang nailathala sa pahayagang The New York Times ang kwento ni Nanay Luz. Ang tawag sa nangyari sa kanya, immune thrombocytopenia o yung pagbaba ng platelets sa dugo ng tao. Kapag lubhang mababa ang platelets, nawawala ng kakayahang mag-clot ang dugo, dahilan para magkaroon ng internal bleeding at tuloy-tuloy na mga pagdurgo. Hindi sinagot ng Moderna ang tungkol sa sakit, pero sinabi nitong patuloy raw nilang minomonitor ang epekto ng kanilang bakuna. Ang kaparehong sakit sa dugo, naranasan din daw ng isang 56 years old na doktor sa Amerika na si Gregory Michael, 3 araw matapos maturukan ng COVID vaccine naman ng Pfizer. Ayon sa The New York Times, sinubukang gamutin si Michael pero hindi na napataas pa ang kanyang platelet at namatay ilang linggo matapos magkaroon ng brain hemorrhage. Ayon sa artikulo, sinabi ng Pfizer na binibigyang halaga nila mga ulat ng adverse effects ng bakuna. Kumakalap na raw sila ng impormasyon tungkol rito, pero sa ngayon, wala pa raw ebidensya ng sakit ay dulot ng kanilang bakuna. Nakarating na sa World Health Organization ang mga ganitong ulat. Giit ng ahensya, pagkatapos ng pagbibigay ng anumang bakuna, kailangan daw talaga ng close monitoring. Ayon sa Philippine Foundation for Vaccination, pwede ngang maging side effect ang thrombocytopenia matapos ang isang bakuna o pag-inom ng ilang gamot. Pero hindi raw sapat na ebidensya ang ilang kaso ng pagkakaroon ng sakit sa dugo sa ilang naturukan ng COVID vaccines para iwasan at katakutan ito. May Bermudez, Nakatutok, 24 Oras.